New day, new story. Ang nakaraan, nagpaalam na si Lola Tikya kay Bella at sa kanyang apo. Bella, anak, uwi na ako. Mag-ingat kayo dito. Sige po, Nanay Tikya. Kailan po pala kayo pupunta ni Tatay Kukoy dito? Baka ang bago mag-birthday ni Bella. O sige po, mag-ingat ka, Nanay. Salamat, anak. O apo, huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo na mag-aral kang magsulat at magbasa. Opo, Lola Tikya. Mag-ingat ka po sa pag-uwi, ha? Salamat, apo. Nanay Tikya, kapag hindi na po ako busy, ay pupunta kami sa inyo, ha? O sige, anak. Maghintay kami ni Tatay Kukoy sa inyo. Kasama po ba si Gregor? Di po ako sigurado, Nanay. May trabaho kasi siya. Ganon. Tuwang-tuwa si Ana dahil sila ay pupunta sa Bukirin. Yehey! Miss ko na si Lola Kukoy at makita ko ulit ang kanyang mga alaga. Oh, alis na ako. Ingat ka, Nanay. Ingat ka, Lola Tikya. Kayo din. Linggo ng umaga, maagang gumising si Nanay Bella upang ito ay maganda ng kanilang almusal. Ano kaya ang lulutuin kong ulam? Alam ko na. Lutuin ko ang paborito ni Ana, ang fried egg. At gagawa din ako ng sinagag na kanin. Sigurado akong magugustuhan ni Ana ang lulutuin ko. Pagkatapos niya magluto, ginising niya si Ana. Ana, anak, gumising ka na. Kakain na tayo, anak. Pagkatapos mong kumain ay maligo ka na, ha? Kasi maya-maya, darating na ang Tatay Gregor mo. Opo, Nanay Bella. Maya-maya, dumating na si Tatay Gregor. Nanay! Nandito na po si Tatay! Mano po, Tatay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Niyakap ni Ana ang kanyang tatay. Tatay, namimiss na po namin ikaw. Siyempre, anak, namimiss ko din kayo ng nanay mo. Meron akong binili sa'yo. Alam ko na po yun, Tatay. Diba, damit yan? Siyempre, di ko sasabihin sa'yo kung ano ito. Ano kaya yan? Na-excite tuloy ako, Tatay. Hanggang dito muna mga gwapa, mga gwapo. Abangan ulit ang karugtong sa ating kwento. Salamat po.